niyang tanggapin. Nagpatuloy si Jisoo sa pang-aasar sa kanya sa buong klase at pagkatapos noon, naglakad-lakad silang dalawa sa paligid ng campus. Malapit na ang bakos, umikit siya at nag-wish. Alam ni Sang-ji kung ano ang kanyang hiling at pakiramdam ni Sang-ji, napaka-espesyal ngayon, dahil karawan ni Jisoo at unang araw din nilang magkasama. Ipinaliwanag ni Jisoo ang sitwasyon ng kanyang pamilya kay Sang-ji na hindi pa niya sinabi noon. Natatakaging nasa tabi ni Jisoo, sa pagtatapos ng Sang-ji ng isang lugar para sa show ng pagkain para kay Sang-ji. Nang gabing iyon, Ji habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ipinagmamalaki niya ang kanilang relasyon, at sa unang pagkakataon, masasabi ng malakas ni Sang-ji na talagang gusto niya si Jisoo. Isang simpleng pangungusap ngunit kailangan ng matinding lakas ng loob para ipahayag ito. Jisoo at Sang-ji, pareho silang naglaan ng oras upang makestre holiday. Ayaw ng mga magulang ni Sang espesyal na dinala ni Jisoo ang isang bouquet ng mga bulaklak para kay Sang-ji at pagkatapos ay inimbitahan siyang maghapunan ng magkasama bilang isang paraan ng suporta sa kanyang unang try ni Jisoo si Sang-ji sa opisina. Nakita ni Xiaoyu ang kanya ni Sang-ji ang nangyari. Kinuha niya ang tinapay mula kay Jisoo at pagkatapos ay binigyan siya ng bank card ng kanyang ipon. Sinabi ni Sang-ji na bilang isang mabuting kasintahan, gusto niyang gawin ang pinakamahusay para sa kanyang kasintahan. Sa totoo lang, hindi ito tinanggihan ni Jisoo, ibinalik niya ito kay Sang-ji at hiniling sa kanya na bilhin ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos, pareho silang sumang-ayon na huwag gamitin ang pera ng walang pag-iingat at sapat na ang gulang ni Sang-ji para mag-isip tungkol sa pagbili ng bahay ng magkasama sa hinaharap. Sa isang pagkakataon, iniuwi ni Jisoo si Sang-ji pagkatapos niyang mag-overtime. Biglang tumawag ang isang yan si Sang-ji at siya pala ay palihim na sinusundan sina Jisoo at Sang-ji. Si Sang-yan tila hindi niya gusto ang sitwasyong ito. Sinubukan ni Sang-ji na magpaliwanag ng mabuti bago sa wakas, si Jisoo ang pumalit at ipinaliwanag ang kanilang kay Jisoo na makipag-usap ng pribado. Nag-alala si Sang, pinakawalan ni Sang-yan ang lahat ng emosyon at sinuntok si Jisoo. Patuloy niya itong sinaktan ng ilang beses, at hindi nakagawa ng anumang pagtutol si Jisoo. Tinatitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagsuot si Jisoo ng mask upang itago ang kanyang sugat kay Sang-ji ngunit hindi pa rin niya ito maitago. Alam ni Sang-ji na ito ay ginawa ng kanyang kapatid kaya galit siyang lumapit sa kanya. Hinikayat ni Jisoo si Sang-ji na makipag-usap sa kanyang kapatid na naisaalang-alang ito. Dahil doon, ilanman sinabi ni Sang-ji kay Jisoo ang tungkol dito hanggat kaya niya. Pagtanto iyon ni Jisoo, ngunit gusto rin niyang maging isang mapagkakatiwalaang kasintahan at hiniling kay Sang-ji na ibahagi ang kanyang mga problema kung ito ay napakahirap. Nagrenta si Jisoo ng bahay na may 2 kwarto malapit sa campus ni Sang-ji, para mas madalas niyang makita si Sang-ji. Iniisip niya na ang bahay na ito ay maaaring magiging kanya sa hinaharap. Maraming matatamis na bagay ang nangyari sa ng isa't isa. Malaki ay natatakot na aminin ito at nag-aalala na ang kanyang mga magulang, kanyang mga kaibigan. At ibig sabihin, makikipagkita siya kay Jisoo sa party. Pagkatapos, may party. Iniuwi ni Jisoo si Sang-ji at mukhang perfect. Natatakot si Sang-ji na magwakas ang relasyon ni si Sang-ji sa airport. Sa pag-amin ng lahat ng kanyang sikreto, umaasa si Sang-ji na naniniwala si Jisoo na talagang mahal niya siya. Mga tao tungkol sa kanilang relasyon. Iniisip ni Sang-ji na pinag-iisipan ni Jisoo na makipaghiwalay sa kanya, ngunit sa totoo lang ay iniisip ni Jisoo kung ano ang dapat nilang gawin sa hinaharap upang sila ay magkasama magpakailanman. Malaking hakbang ang ginawa ni Jisoo sa kanyang ulo at umiyak sa mga bisig ni Sang-ji. Simula noon, nag-iisa siya na wala ang kanyang ama at ina. Sa libingan ng kanyang ina, sinabi sa kanya ni Jisoo na pumanaw na ang kanyang ama at umaasa na mabubuhay silang masaya kung saan man sila. Inihayag ni Sang-ji na si Jisoo ay isang mabuting tao at ipinangako niya na paprotektahan siya, patuloy na nasa tabi niya, at mamahalin siya ng buong puso upang hindi niya madama na nag-iisa siya. Maaga para ihanda ang kanyang sariling negosyo. Samantala, kailangang tapusin ni Sang-ji ang kanyang pag-aaral sa Yale. Sang-ji matapos malaman na binigay ng kanyang mga magulang ang kanilang basbas. Isa pang ni Sang-ji na nanalo ng parangal. Nagsinungatawan na magbibigay ng parangal sa mga kalahok. Ang sorpresang ito ay nagpasaya kay Sang-ji at hindi niya mapigil ang tumingin kay Jisoo habang magkasamang nakatayo sa entabla, kaibigan na matagal nang nakikipag-date. Ngunit hindi niya napagtanto na isa pala itong proposal na inihanda ni Jisoo para kay Sang-ji. Inimbitahan din ni Jisoo sa maraming bagay at sa wakas ay pinili niyang sorpresahin niya ni Jisoo na naisip niya dati na okay lang sa kanya na mamuhay na hal ay isang bagay na kaaya-aya. Sa pagpapala ng pamilya at mga kaibigan, lumuhad si Jisoo at nagpropose diamante. Sumagot si Sang-ji ng oo at lahat ay nagbunyi para sa kanilang